Una po sa lahat, magandang araw po, no? Tanong ko lamang sa inyo. Ano ba gusto niyo makamit dahil ngayon ay bare months na? Ano ba gusto niyo makamit? Ang gusto ko po makamit ay makashback ng cash. Ang makapeleng ka. Ang talaga. Okay, sa tingin niyo, ano ba pinakakatakot? Pag-ibig, utang sa pera, o kamatayan? Ano Si mama, pag pinalo ako. Sorry. Ano po, siguro pag-ebig. Ikaw? Siguro kamatayan kasi yun lang naman yung ano ko eh. Ano na yun? Naiyak. Yun. Ikaw na, ba't ka natakot sa pag-ibig? Kasi po, wait lang. Kasi po, syempre pag once na umibig ka, talagang ibibigay mo ang lahat-lahat, 'di ba? Like buong buhay mo ibibigay mo. Kaya nakakatakot talaga ang pag-ibig, 'di ba, ate ko? I see. Pero sa tingin mo, mahirap mo ba magmahal ng isang tao ngayon kumpara dati? Opo, yes. Ikaw? Ganun din. Opo. Bakit po ganun? Kasi dati po kasi wala pang social media. But ngayon po, meron na po mga ganun. Kaya possible po na makakita sila ng ibang taong mas better sa amin in social media. Yeah. Ganun din. Sa tingin mo, may trust issue ba kayo sa mga tao sa paligid? Hindi ba kayo magtiwala sa isang tao? Yes, Lalo yes. na ngayon. Kasi iba na yung panahon ngayon. Tama. Pero sa'yo hindi, syempre. Okay, paano nyo ba malalaman kapag ang tao talaga ay pagkakatiwalaan? Ito ba'y kailangan mo siyang makilala sa loob ng maraming taon o buwan? Or nararamdaman mo na lamang itong tao na to ay pagkakatiwalaan? Paano nyo ba tinitingnan yan? Feels sa nararamdaman. Kasi pag nasa ano na yan eh, nasa nararamdaman mo na yan talaga eh. Talagang. Ay. Ikaw? Ganun din po. Ganun din. Sa tingin mo, patas ba ang buhay o hindi patas? Hindi po patas. Ikaw naman. For me, Kaiyak. ayoko. Pata siguro. Patas siguro? Okay, ganito lamang yan. Bakit sa tingin nyo hindi patas sa'yo? Kasi meron pong mahirap at merong mayaman. Ikaw naman, ba't sa'yo parang patas? Depende naman kasi sa tao kung magpupursige ka eh. Depende sa Kaya naman ka kung gusto mo, be. Talaga naman. Oo. Paano naman kung balikan natin ang sitwasyon? Kunwari meron tayong kukumparang dalawang tao, huwag kayong mag-alala, wala kayong kinalaman dito sa halimbawa na to, isang mabuti, isang masamang tao. Yung mabuti, okay siyang pakisamahan kasi mabuti nga. Pero ang problema, siya yung laging sinasaktan, siya yung laging inaapi, at siya po ay laging iniiwan po sa ere. Iyak na ako. So ito, tuloy lang tayo. So sa tingin nyo, yun nga, yung mabuting tao, lagi siyang sinasaktan, lagi siyang iniiwan sa ere, lagi siyang inaapi, pero mabuti ang kanyang ugali. Versus yung tao naman, masama na yung ugali, red flag na yung kanyang nakikita, pero ang dami pa niyang kaibigan. Marami pa ba doon nagkakajowa pa kahit masama ang ugali nito kumpara sa mabuting tao na laging heartbroken. At ang ginagawa nila ay sinasaktan nila ang mga mabuting tao. Simple lamang tanong ko sa inyo. Napapansin niyo ba yan sa totoong buhay yan? Yes po. Yes. Bakit po ganun? Ano meron? Ba't nga kayo ganun? Hindi ko din alam. Hindi nyo rin alam? Naiinis talaga kami sa mga ganun. Napapaisip na lang kayo, no? Paano nila nagagawa yung mga ganun bagay? Sa tingin niyo, naawa ba kayo sa mga mabubuting tao? Aba, syempre naman ko. Yeah, talagang fight na kami dyan. Opo, ate. Okay. Sa tingin niyo ang mga mabubuting tao ay karapat dapat silang mahalin? Aba, oo naman! Diyos ko, lalo na Gaga ako. Santos. Silinti bayan. Okay. Ay, bakit ko po nasabi po yan? Di ba tayo po tinuruan, kung tayo po magiging mabuti ka sa kapwa mo tao, wala ka dapat maging problema. Kasi may mga taong kusang lalapit sa iyo kasi maganda ang pakikitungo. Tama. Pero ngayon ay baliktad. Ang pagiging mabuti ay nagiging masama na. At ang pagiging masama naman ay nagiging normal na lang tuloy sa lahat-lahat. Napapansin niyo ba yun? Yes po. Yes po, kuya. Pero hindi ibig sabihin nun, kung ano nauuso ay yan ang gagayahin ng Ay, maraming talaga tao. naman. Yan yung dahilan kung bakit feeling ng marami hindi patas kasi lumalaban ng patas yung ilan, pero iba naman ay mapanlamang kaya nagiging ganito na ang pangyayari. At para mas natin maintindihan, sundan po itong mga ibang katanungan. Tanong ko lamang sa inyo, napakadali lamang. Kayo ba isang mabuting tao po? Opo. Yeah. Oh, very confident. Kung ilalagay yung sarili nyo from 1 to 10, 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan nyo 11. ilagay yung sarili nyo from 1 to 10? 11? 11. Siguro 9 kasi hindi naman ako perfect. Ay, sige. Kakamali din ako. 8 na lang pala ako. 8 Uy, na, huwag mo na minus na na baguhin. na. Okay, para sa inyo, ano ba yung sabihin ng mabuti?
Ako. Ay. Ayaw. Yung ano, Siguro pag mabuti ka pag totoo ka. yung tunay ka sa lahat ng Yes. tao Pag nakakasama. I see. Hindi May nga ba yung magbasa ng dictionary? Hindi po! Pero nagsasearch naman kayo kay Google pag hindi mo na sa salita. Yes! Ano na sa Translator. Yan, oo. Bibigyan ko kayo ng konting kalaman. No? Sabi sa dictionary po, para daw masabi na good o mabuti, ito po ay may kinalaman po sa ugali ng isang tao. Dapat daw walang ginagawang masama, wala ka ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Eh ngayon, tingnan natin itong mga mabibig sa tanong kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo! Yes. Yun ang problema, lahat po tayo guilty kasi yan po matututo nitong bata ang magsinungaling. Yes. Ito naman, kayo ba'y nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Ako, Mapalapis, ballpen, Ay. barya, may na po sa barya kalsada, pala. di mo na Damit ni binalik. ate. Hala! Or nangopya ka o napakopya ka sa exam. Panood ni ma'am yan. Ma'am, sorry. Okay, relax lang kayo dyan. Imagine nyo muna guys, nandiyan yung police station sa di kalayuan. Imagine nyo lamang. Sa totoong buhay, ubus po tayong lahat. Kasi doon talaga, may trust issue mga tao sa atin. Ba't tayo nangungopya, di ba? Imagine mo, sisirain ka agad yung ating karakter. Kasi madali tayo matukso sa maliit na bagay. Eh ano pa kaya ako sa malaking halaga? Kaya totoo, lahat talaga tayo dito ay guilty. Hindi lang kayo, pati ako lahat. Kasi 99% ata ng mga estudyante ay napagdaanan na ata yan. Kahit ata ang cum laude or Eh summa kayo cum po yan, laude. napagdaanan nyo na yan. Abay, oo. Talaga Matik. namang guilty rin ako dyan. Matik. Kaya totoo lahat tayo dito ay guilty. Yes. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas na magalit sa isang tao? Opo, yes. Yes. Nawawala ba ang stress niyo pag yung nagagalit o lalong tumitindi po? Tumitindi. Tumataas yung dugo ko. Nako. Siyempre, imagine mo, kunwari, sinasaktan ka, kunwari isang tao. Siyempre, kala ko naman sabihin, hindi ka nasasaktan. Pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo nang manampal o magwala ka doon sa Hala, tao na kanina yun. talaga. Di ba? Pero ang pinagkaya mo po, hindi mo talaga sasampalin ng tao. Nasa isip mo lamang. Nagtatanim ka lang ng galit. Yun nga lang ang problema po, may nagsasabi po, hindi man tayo pumatay ng tao, walang dugong nangyari, pero yung puso naman nawasak sa masasakit na salita. Kaya ang totoo talaga, Pwede ba yung lahat tayo dito ay guilty. Yes. Pero ito po, nagagamit nyo minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Minsan naglalakad kayo, bigyan kayo nadulas, napa-OM, alam niyo, random lamang. Ay, ako yes po. Pag Oh my God. dala ng emotion. Uy, Thank you, Hindi na Lord. nabanggit mo yan. Ikaw, ganun Thank you, din. Lord. Hindi, okay lang yan, pero yung pag na random lang kunwari, nadulas ka lamang, napa-OM, alam nyo na. Mga ganun. Tanong ka lamang, mahal niyo ba mga nanay niyo? Aba, syempre po. Shout out kay Mary Jane. Hi, Penelyn. Okay, so, halimbawa, kunwari, nagpapalipas kayo ng oras dito, medyo madalas nga lang ang daan, huwag naman sana biglang nadulas kayo, nagtawanan kayo, instead na pangalan ng Panginoon, randomly, pangalan ng nanay nyo, nung wala siyang kinalaman dito at bigla na lang kayo nadulas at na-express nyo lamang, ang OM, alam nyo na, pero pangalan ng nanay nyo ang ginamit. Okay lang ba yun? Panggulat lamang? Gagamitin nyo panggulat lamang, papalitan nyo letter G, pangalan ng nanay nyo. It depends. It depends. Depends sa situation. Depende sa situation. Pero yung iba pong tao sasabihin nila, hindi nila kayang gawin yan. Kasi nakakabastos yan, nakaka-awkward, nakaka-disrespect. Yes. So kung meron tayong respeto o mahal natin ang mahal natin sa buhay, sana gayon din yan sa Panginoon. Imagine nyo, napakaganda nitong tanawin na to, tapos bigyan mo na lang sisiraan ng pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Ang tawag kasi doon ay blasphemy o pambabastos. At lahat po talaga tayo dito ay guilty talaga. Lilinawin ko po sa inyong dalawa, hindi ko yung sinisiraan, hindi ko inusgahan. Yung mga Yes. tanong na yan ay tanong po ng bawat isa sa atin. Sa true Sa lang. tingin nyo kaya, Thank you kung po. tayo po mamatay, hindi ito pananakot at haharap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, base sa ating katanungan kanina, kayo ba'y talaga'y nagkasala sa harap ng Panginoon or kayo'y inosente? Nagkasala. Saan kayo halimbawa pupunta kunwari? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Impyerno po. Ikaw? Sobrang bait mo naman. Langit. Bakit Mahal ako sa ni langit? God. Malakas ako kay Lord. Ikaw, nag-aalala ka na maaaring doon tayo pupunta? Opo, kasi dami na akong kasalanan ngayon. Like, Okay, parang ganito lang yan. Halimbawa, isang criminal. Halimbawa lamang, hindi kayo itong tinutukoy ha. Halimbawa, nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nahuli siya ng pulis at ito man sasabihin niya sa judge. Judge, guilty po ako sa nagawa kong krimen,
Pero parang hindi naman po ako sa kulungan. Alam ko naman po malakas naman ako sa inyo ata. Baka naman ako hihingi ng kapatawaran o lahat-lahat. Opo. O may mga ganun, nangangatwiran pa. Pero sasabihin pa rin ng judge, kailan niya pagbayaran, kailan talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Yes. Yes. O, di ba? So, kagaya niyo rin po yung sinasabi kasi ng Bible. Nasabi sa Biblia, ang mga tao ng sinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magano mabigat, ay wala talagang makakarating sa langit. Hindi makikita ang kailan ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa madaling salita, ano man mangyari, dapat tayo mag-alala. Kasi po, buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, nananahimik lang ata kayo at nag-enjoy kayo sa inyong inumin at binigyan ko lang kayo dito sa interview, no? Pero don't get me wrong po, Hindi wala po malamig. masamang intention. Nagmamalasakit lang po ako. Lalo na sa ibang tao pag po ini-interview ko. Pantay-pantay lang po. Walang labis, walang kulang. Pero sabi kasi sa Bible, pag po talaga tayo mamamatay, talagang harap natin ay judgment day. Tanong ko lamang sa inyo, ikaw, natatakot ka ba sa kamatayan? Aba, syempre po. Sa tingin, syempre, nabanggit mo na kanina, natatakot ka. Halimbawa, gusto mo magtagal dito sa mundo na to, ilan pa kayang years? Kami, sa akin punta na. O, gusto mo magtagal dito sa earth na to, ilang years? Hindi ko po alam, basta pag gusto ko yung successful na ako, tapos bigay ko na talaga lahat-lahat sa pamilya. Yes. Ikaw, ganun din. Apo. Like, kunwari may mag-offer sa'yo, 100 years, okay sa inyo? Aba, okay naman po yun, talaga naman. Mm. Talagang labis-labis pa yan. Sabi sa ikaw, okay naman. Tanong ko lamang, alam niyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito? Hindi po. Hindi ang problema, no? Hindi kayo tinatakot. Wag naman sana bigyan sa gitna ng interview, tayong bagsan. No, kuya naman. Wag naman sana po bigla tayong sagasaan ng sasakyan dito. Hindi Sobrang natin alam. okay naman, dito dadaan. Abay po yun, Bayaran hindi niyo. nangyayaring ganun yun. Bayaran niyo ako. Or halimbawa, wag naman sana, bigyan na lang meron dyang buhay, biglang tumalit Si kuya, dito. buhaya talaga. O, di ba? Si Ren. Kunwari lang naman, hindi ko kayo tinatakot. Pero bago ko ituloy yan, dito lang mabilis. Kayo ba'y mahilig sa social media? Nagbabasa ba kayo? Opo, Yes. ate. Okay, familiar ba kayo nanonood ba kayo ng balita? Minsan, pag Minsan. nasa sa TikTok po, yung TikTok balita lang. sa TikTok. Ikaw, ganun din. Apo. Familiar ba kayo doon sa isang lalaking binaril siya sa sniper? Yung, ano ba Yung lalaki, 31 years old. Hindi po, ate. Pero hindi Parang niyo familiar yun? Kasi nagpa-viral yun eh. Kwento ko lang sa inyo ng mabilis. Ito pong lalaki na to, bagamat siya ay parang kilalang tao, may hindi man politician, pero siya isang activist. Di siya yung Parang mahilig siyang makipagdebate sa mga iba't ibang issue sa mga estudyante. Pero hindi siya nakikipag-away. Normal lang talaga magtatayo siya ng tent at makikipagdebate siya sa iba't ibang issue. Imagine nyo muna, parang kunwari, ganyan sa Dicalayon, kunwari andun yung sniper, binaril siya sa leeg. Imagine mo debate lamang pinatay siya dahil lang hindi nagkakaunawaan sa isang Sobrang topic, di ba? So, di ko kayo tinatakot. Huwag naman sana, bigat ay tama ng ligaw na bahala. Saan mang gagaling? Ay, hindi natin talaga alam yung problema nga eh. Kasi ang dami pwedeng mangyari. Yeah. Ang nakakalungkot lang po guys, ito pong lalaki na to ay 31 years old pa lamang. Meron siyang asawa at meron siyang dalawang mga 1-year-old and 3 years old na bata na ulila. Tapos yung suspect, alam niyo ba yung suspect? Isang 22-year-old. Anak ng... Na ang issue lamang ay hindi lang nagkakaunawaan sa debate, sa isang topic. Sa sobrang init ng ulo niya, ginamit niya ay ang sniper o baril para lang patayin ng isang tao. Sa tingin niyo ba guys, bago ko ituloy ng konti, sa tingin niyo ba solusyon ba ang bala para ayusin ang problema? Hindi po. Bakit? Kasi illegal po yun. Hindi naman madadaan sa ganung paraan. Siguro Usap, dapat usap. Oo. pag-usapan. Kayo ba nakaranas minsan nang hindi kayo nagkakasundo sa isang bagay? Naisip mo bang parang gusto mo nang kusutin tong tao na to? Hindi Ay! pa naman. Opo, ate. Pero hindi mo man ginagawa. Hindi. Di ba? Hindi natin maiwasan yan. Lahat tayo nakakaranas yan. Pero yung lalaki na to, sa sobrang kulong dugo, tinutuhanan niya. Ngayon, ang punto lamang po, balik ko dito sa aking illustration, anytime pwede tayong mamatay, hindi natin talaga alam. Kahit nga siya, hindi niya alam na handa siya mamatay, pero hindi yung sa ganung, after magsalita lang sa micro, binaril na lang siya kaagad. So, which is kita sa buong internet. So, kung makita mo nyo yan, guys, sa internet, ang pangalan po ng lalaki na to ay si Charlie Kirk. Dumaan siya sa akin. Saan pa ganun? Hindi sa TikTok ba? TikTok. Okay? Dumaan Pag siya may ba? nakita po kayong medyo mga horrifying mga images, ay kayo na pong bahala kung kayo nyo pong malunok yung mga nakikita nyo kasi talagang very pinagpepestahan siya, pinagtitripan, patay na nga yung tao, hindi nila naiintindihan lahat. Ang punto lamang po, balik po tayo, alam naman natin ang buhay maiksi lamang.
At sabi sa Bible, pag po tayo mamamatay, judgment day po ang naghihintay sa atin. Hindi lang sa inyong dalawa, pati sa akin, lahat-lahat. Ang masayit naman po dito, hindi lang po yung mabuti ang ginagawa natin, pati yung masasama ang titingnan din ng Diyos. Kaya sa totoo, wala talaga mabuti sa atin kahit isa. Kanina, from 1 to 10, sabi mo 9, ikaw naging 11 pa, minus mo sa 8, ang tamang sagot po ay negative. Walang mabuti sa atin kahit isa. Kasi, para po tayo maging mabuti, dapat sinusunod natin lahat ng utos ng Panginoon. Ang problema yung nagawa natin kahit isa. Pag sinungaling ka lamang, sira na kagad ang karakter mo. Magnakaw ka na kagad, wala namang titiwala sa iyo. Mabigat kasi talaga kung tayo nagawa talagang kasalanan. Kaya ang totoo talaga, impyerno ang naging ito sa atin. Pero don't get me wrong, di ko tinatakot. Bagamat nakapag-alala, may isang solusyon na pwedeng magbago lahat-lahat. Naging salitang mercy, M-E-R-C-Y, mercy. Naging salitang mercy? Awa. Yun, tama. Kayo ba'y nahingi ng awa? Tama, kayo ba'y nahingi ng awa sa araw-araw? Yes! When you say po mercy o awa, yan po'y paghingi ng tulong sa Panginoon. Yung inamin natin tayo po'y makasalanan, inamin mo na ikaw ay mahina at ikaw humingi ng tulong sa Kanya. Ibig sabihin, humingi tayo ng gabay sa Kanya. Hindi yan kahinaan. At pag nangyari yon, alam ng Diyos kasi ng Kanyang awa para hindi tayo mapahama. At pag nangyari yon, ito na po yung tanong. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo pa'y makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahama? Nagsakripisyo siya ng sarili. Naniniwala kayo doon? Opo. Yes. Okay, so tayong po natin makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Yes po. Pero yun yan, ginawa po ng Panginoon Kristo, binuhay siya po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat-lahat. Nagmamalasakit siya. Pero nung ginawa sa kanya, ito yung ginawa sa kanya ng mga tao nung siya ay naging tao si Jesus. Siya ay tinorture, siya ay pinahirapan, siya ay iniwan sa ere, hindi po yan hugot, at siya pa ay pinatay at ipinako pa sa krus ng Kalbaryo. Sa anong dahilan? Wala. Nagbahagi lang ng katotohanan. Hindi lang nasanay lamang doon sa sinabi ng katotohanan, kaya pinatay nila yung tao na yun. Pero, kahit po siya dinala sa korte, hindi rin siya nahatulang guilty. Alam niyo kung paano siya naging guilty? Korupsyon, pera. Nauso na po yung lagay. Kaya, yung hustisya nababuloktot. Marami nagsasabi po, baka daw yung suspect doon sa pagpatay doon sa 31 years old, ay baka daw hindi rin mangyari at baka babalik na rin. Hindi natin alam. Pero alam natin, Panginoon, alam niya kung saan paglalagyan ang mga taong gumagawa ng karumal-dumal na kasalanan. Ang punto lamang po dito, si Jesus, bagamat siya'y namatay, siya rin na naging Diyos. Kung saan nabuhay siya sa pangatlong araw, bilang hudyat na matagal na pong natalong kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po ay nabayaran na po ang nagawa ng tao na ito 2,000 years ago sa pamagitan po ng kanyang buhay. At para maligtas po isang tao, wala yan sa mabubuting gawa. Hindi yan sa pagiging matalino ka o magaling ka, wala yan. Kundi nasa biyaya o regalo ng Diyos. At may dalawang bagay po para makamit yan. Una, salitang repentance. Hindi po, ate. For first time? Sobrang lalim po yan. Sobrang lalim. Sagawin natin Pilipino ito. When you say po repentance, yan ay pagsisisi sa kasalanan. Eh, meron ako na. Okay, tanong ko lamang sa inyo. Pag kayo nagkasakit, halimbawa, makapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Di ba? Hindi nyo ma-enjoy yan, di ba? Hindi nyo ma-enjoy pagiging energetic nyo, di ba? Yeah, kakaiyak nga. So kapag kayo ay nagkasakit, gusto nyo laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran, pagsisihan at babawing ating kaisipan. Ibig sabihin namang lalayo sa kasalanan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Repentance and faith. Pag nagawa natin dalawang bagay na yan, ay tsak, pwede patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na ako mabilis sa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa tingin na pag-usapan po? Opo naman, kuya. Talagang Pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? po. Pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Ay, may makapaisip lang kayo. Ikaw. Ngayon nga, kuya, napapaisip na ako eh. Ikaw naman. Nabigla ka lang kasi umiinom ka kasi, no? Yung baba. Okay, relax ka lang. Sa tingin nyo, meron ba kayong Bible sa inyong mga bahay? Wala na.
Paano wala na? Lumipat kasi kami, naiwan ata. Ay, hindi na kay na mama pala. Ikaw, meron Yes, Bible? meron naman. Nagbabasa ba kayo araw-araw? Hindi po. Pero nagdadasal Nag-pray kami every day. Nagdadasal po kami. Every I morning, understand. every Pero night. kung nari ganito, pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain. Di ba? Araw-araw? Kasi kung hindi, magkakasakit kayo, di ba? Malamang. O, di ba? So, pag tayo nagugutom, kaya din talagang kumain. Pag po tayo ay nagkasakit, gusto mong gumaling. Gumaling. So, ganito rin po, sa Bible, sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw. Kasi parang yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat. Binibigyan po tayo ng gabay dito sa mundo na to. To summarize naman po, ang masamang balita, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo sa hell mapupunta. Lahat. Pero mabuting balita, maraming maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Ay, Siyempre maganda po kung kayong dalawa po ay maliligtas, kung talaga tayo ay nagsisi po talaga sa kasalanan, repentance, at nanampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. At pag nangyari yung dalawang bagay na yan, Jack, pwede patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? wala po, kuya. Wala po, ate. So, kung ano po ang katanungan, ako yung nagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo, stay safe po, and God bless po sa inyo. Happy Vermans po sa inyo. Thank you po. God did. Hulid! Hulid! Okay, sige, thank you. May ganun malagay. Thank you po. Sige po.